bilang sa indong gobernador, ini ang sakuyang motibasyon na digdi sa Albay, masabi ta na parerdad ta ang salud kan lampag saro. Kaya saro yan ang magayon na panalmingan, lalong-lalo na sa satuyang mga kaapihan. Puon sa mga huring bulan kan taon 2025, hasta sa presente, nagpapadagos ang pag-upgrade, pagpapakarhay asin pagpapahiwas kan mga pasilidad asin serbisyo kan Dr. Lorenzo P. Ziga Memorial District Hospital o mas midbid na Ziga Hospital sa Tabaco City sa Primer Distrito kan probinsya nin Albay. Iniyan kamauotan ni Albay Governor Noel Ebriega Rosal, puon kan sa iyang pamayhuan ang probinsya. Hello Tabi, mga namumutang kong mga Albayanos. Kung nahilin po nindo, padagos ang pag-ikot kang sa indong lingkod sa mga hospital, bako sa na po sa Darakula, pati po sa mga Saradita. Alagad po ngunyan, gusto kong tukaron sa indo, ining Siga Hospital, na talagang saro sa pinakadakula ng hospital sa probinsya ng Albay. Di pwede na basta lang magserbi kita o tawad ta kiserbisyo ining hospital ini kay puhan so namamatean at saka so talagang nakakatabang lalong-lalo na sa mga helan na sanguyan talaga kay puhan tutukan kan sa tuyang probinsya. Nagpahayag nin kaugmahan si Gobernador Rosal na nagpuon ng makapagtaon ng dagdag na serbisyo sa mga pasyente ang mga bago asin pig-upgrade ng mga kagamitan kang hospital. Number one, ang Siga baga kung number of beds dakula talaga nag-aabot ning minsan almost 300. No? Now, we have to upgrade other facilities. So, may pundo na po, nalaganta na. Gusto kong pasalamatan ang Sangguniang Palalawigan. Siguro talagang magayon mo yan na nangyayari sa tuya at nagkatabangan kami. So, pinalaganta po kay pundo para ma-expand, i-aircon ta na talagang, sabi nga ni mataramtan na conducive para sa rong health facilities. Ining aircon ta, padakulaon ta na, nakakumpleto. No? So, abangan ta po yan, bibisitaon ko mismo para personal na hilingon. Ano ang mga trabaho na dapat ilaagta para mahiling ta ang pagbabago kang ER. Pangduwa, siguro nailing nindo, nasa construction period na, so OPD. Ito bagang istambayan kan mga nagapa-check up. Ini po, pinabago ta, puon kang pagtukaw ko. Ongoing na po ang construction, sabi ko nga ni, para sa mga senior citizen, lalo pa persons with disabilities, and siyempre sa mga aki. No? Now, let's go to the other services na pigitaon mo niya. Finally, yaon na po, nag-ooperate na po so CT scan. Medyo naantala kita kay almost 3 years. Pero sabi nga, pag pinagtarabangan, talagang magigibo. Now, Tabi, after kaning CT scan, kay puhan another level na naman. So, ini pong pigaputang ICU. No? Ini pong ICU na ini, may mga termino ini na para sa tuyang mga health doctors na ini po dapat talagang prepararan, dapat facilities-wise and training kan mga tao na i-assign ta. So initially, sana makalaog kita mga anom hanggang 10 para mamatean kan mga first district na medyo arayo baga ang BHRMC. At least ngayon Tabi, ang first district makakamate na. Dahil na po mahaloy, kompleto na po ang gamit. No? Para po magkaigwa na finally ang satuyang Siga Hospital. Ang mga nagpapadalagan kang Ziga Hospital, nagbiklad kan mga dagdag, asin bagong mga kagamitan, asin serbisyo kan pabulongan. Nagpaabot man sindaning kaugmahan, asin pasasalamat sa ipigtataong suporta ni Governor Rosal sa mga pangangaipo kan ospital. Actually, very thankful ako kay Gob kasi po napakalaki po ng improvement po na nangyari. Lalo-lalo na po nang magkaroon na po kami ng mga major equipments po namin na gagana na po yung operational na po siya. Talagang super thankful kami kasi ang dami na talaga. Lalong dumagdag yung mga pasyente namin na nako-cover. And then yung mga inpatient namin na needed po for CT scan, at least libre na po ang CT scan nila kaysa lumabas pa po sila.
medyo yung gastos. Yung 3-story building po namin dito sa right side, napagana na po namin yung naka-built-in na oxygen dito sa 3-story building, pedya and medical ward. Yung aircon po sa emergency room and then yung sa surgical ward, binigyan niya po kami ng 2 aircon para maging comfortable yung mga patients, lalo dito sa waiting area. Yung x-ray po namin is digitalized na rin po. Hindi na po kami gumagamit ng conventional na x-ray. Meron kami ngayon na ultrasound na. Yung dialysis po namin, ongoing po ang catering po namin. Fully book kami palagi sa dialysis. Mag-3 shifting na po kami para madagdagan po yung mga patients na makakover po ng dialysis. Marami na po kaming doctor na nadagdag. Yung sa eye clinic po namin, ongoing siya. And we're catering not only for the first district, pero sa buong Albay province. Ang monthly namin ay 750, yung pinaka-peak namin sa inpatient. Pero kung daily po, ang average patients po namin, nag-range po siya sa 150 to 200 patients po. Yung sa outpatient po is, ang daily po namin is nag 400 plus kami. Meron din po kaming water system. Solar panel na po siya. Kaya hindi kami gumagamit ng electricity for that drilling system po. Mauot ni Governor Rosal na madagdagan pa ang mga kagamitan, mas mapahiwas pa ang serbisyo asin maipnuan pa ang kakulangan sa mga personahes kang Ziga Hospital para sa malalaoman asin sustenidong kasimbagan sa pangangaipong pangsalud kan mga albayanos.